makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon. Akala natin ay magiging mas matagal, ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Yun. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive Uy, na ang dami. ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Nagulat ako, no? Biglang nagpakita si Aimee. All of a sudden, biglang nandyan si Aimee, ano? Yung tao na nagsabi na ipaglalaban ko si Sarah hanggang sa huli. Yung tao na tahimik habang inaakusahan ng kanyang kapatid na nagdodroga daw. Yung yung ate na tahimik at pinagtatanggol pa ang interes ng China. Yung ate na pipiliin daw niyang tayuan si Rodrigo Roa Duterte hanggang sa huli. Anyari, naramdaman mo na ba yung pagbagsak mo sa survey, Senator Aimee? Sa akin, walang problema yung yung batak na batak eh. Ang problema ko yung susuporta ba sa... Alam niyo sa akin mga kotsero, walang problema sa akin yung bumatikos eh. Kasi, yung batikos kasi, minsan nakakatulong yan eh. Napapaganda niyan yung palakad eh. Napapaganda niya yung batas, napapaganda yung palakad, etc. etc. Sa akin, hindi masyadong issue yung batikos. Ang issue sa akin, yung batikos na wala sa lugar. Oo, yung parang ginagawa ng mga Duterte. Ganun eh, ganun sila eh, batikos na wala sa lugar. Oo, yung wala lang. Para lang may batikos, ganun. Sabi ko sa inyo mga kotsero, gusto ko tong bagong version ni BBBM ah. Parang parang version 2.0. Oo. Nag-adapt si PBBM sa kung paano na yung galawan ngayon sa social media. Kasi dati hindi siya ganito eh. Dati tatawa-tawanan lang niya yan. Wala siyang gagawin, wala siyang sasabihin. Di ba? Ngayon, iba na. This is version 2.0 of Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi iba to eh. Imagine, kick-off pa lang. Paumpisa pa lang ng kampanya. Si PBBM pa ang unang-unang bumira kay Rodrigo Roa Duterte, guys. Actually, hindi lang kay Rodrigo Roa Duterte, pati sa kanyang mga kandidato. Damay-damay lahat, guys. Ano ba nangyari? Eto, puntahan natin yung balita kanina. Did Bongbong take a swipe at Duterte allies? Bumira ba si PBBM sa mga kaalyado ni Rodrigo Duterte? The short answer is mukha. Oo, mukhang oo. That's the short answer, mga kocher. Pakinggan natin. Makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon. Akala natin ay magiging mas matagal, ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Yun. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive Uy, ang na dami. ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas.
Nagulat ako, no? Biglang nagpakita si Aimee. All of a sudden, biglang nandyan si Aimee, ano? Yung tao na nagsabi na ipaglalaban ko si Sarah hanggang sa huli. Yung tao na tahimik habang inaakusahan ng kanyang kapatid na nagdodroga daw. Yung yung ate na tahimik at pinagtatanggol pa ang interes ng China. Yung ate na pipiliin daw niyang tayuan si Rodrigo Roa Duterte hanggang sa huli. Anyari, naramdaman mo na ba yung pagbagsak mo sa survey, Senator Aimee? At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Grabe siya. Wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Grabe siya, oh. Grabe siya. Grabe si PBBM. Oh. Nagbibili lang daw ng suka sa tindahan. Napadpad sa Comelec. Nakapag-file ng COC. Biglang nakatakbo. Grabe naman. Sino kaya yun? Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin Pulot talaga. mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Walo po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Given na Palitan ko yan. na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nila hindi lang luma kundi matanda. Matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado, ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Oh, alam na nila yung gagawin alam nila. nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Ito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Right. Marcos, Congressman Pacquiao, Baka may history sa Congressman Tulfo, Kongreso. Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, Oh, subok batak na batak na sila dyan. at matagal nang nagpapakita ng galing. Sa akin, walang problema yung yung batak na batak eh. Ang problema ko yung susuporta ba sa... Alam niyo sa akin mga kotsero, walang problema sa akin yung bumatikos eh. Kasi, yung batikos kasi, minsan nakakatulong yan eh. Napapaganda niyan yung palakad eh. Napapaganda niya yung batas, napapaganda yung palakad, etc. etc. Sa akin, hindi masyadong issue yung batikos. Ang issue sa akin, yung batikos na wala sa lugar. Oo, yung parang ginagawa ng mga Duterte. Ganun sila, batikos na wala sa lugar. Oo, yung wala lang, para lang may batikos, ganun. Kaya sa akin, hindi ako masyadong dun sa bumatikos kay PBBM mo. Hindi ako masyadong issue dun. Ang issue ko, ano yung pinagbabasihan mo ng issue? Ano yung pinagbabasihan mo ng batikos? Is it stemming from an actual controversy or issue or problema? Or gusto mo lang umeksena tulad ng ginagawa ni Digong? So, tanim intriga. Ganyan yung ibig ko sabihin. Kaya ako hindi ako masyadong minsan may mga nagsasabi, ayoko kay ganito kasi hindi mo alam kung saan nakalugar, hindi mo alam kung minsan bumabatikos, minsan hindi. Sa akin kasi hindi issue yung batikos eh. Sa akin ang issue,
is whether yung batikos niya makakatulong mapaganda yung administrasyon ni PBBM. Yun eh. Ang tawag doon mga black hat. Sila yung nakakaisip ng mga issue, mga problema, pwedeng pwedeng ma-encounter ng isang organisasyon o administrasyon. Tapos yun ang tatapalan mo ngayon ng solusyon. Yung papangit din naman kasi yung meron tayong rubber stamp Senate. Pangit din yun eh. Ang akin lang, yung batikos dapat should be rooted on an actual issue or controversy. Hindi yung bara-bara lang, may pambatikos lang para i-destabilize ang administrasyon. Wag ganun. Wag tayong tumulad kay Duterte. Oo. Wag tularan. Masisira ang buhay mo. Wag mo nang gawin. Masisira ang buhay mo.